The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Narito na si Tommy Abile, ang kampi ng masa, isang serbisyo publiko at komentaryo, ang tumatalakay ng mga isyu na walang kinikilingan at walang kinatatakutang maglahad ng mga katiwalian. Bigwas ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Good morning, good morning! Good morning nga po mga kaibigan. Live po tayong mapapanood ninyo ngayon. Live pong makakasama ninyo sa programang Bigwas, si Tommy Abile. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakasubaybay sa live stream. Sa Bigwas live stream, magandang umaga sa inyong lahat, lalo na po sa mga taga-ibang bansa. At ganun din sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa mga taga-Metro Manila, sa Quezon City. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ganon din po dyan sa Valenzuela. Magandang umaga sa inyo dyan, lalo na kay Boss Danny. At ganon din po sa mga taga Bulacan. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganon din po sa ating mga kababayan dyan sa Tarlac. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ganon din po dyan sa mga Pampanga, lalo na dyan sa Tarlac ha. Talagang dinig na dinig kami dyan. Bigabagamat manipis, dinig kami dyan ha. Sa Tarlac, lalo na dyan sa may Florida Blanca, Mexico. Ayan, talagang dinig na dinig kami dyan. At gano'n naman sa ating mga kababayan dito sa Subic, sa SBMA, sa Subic Bay Metropolitan Authority. Good morning sa inyong lahat dyan, yung mga nakikinig sa radio, sa DWGO, at yung iba mga nanonood sa television, sa Subic Broadcasting Corporation, sa TV22. Good morning po sa inyong lahat dyan. Binabati ko rin ang lahat ng mga taga-Bataan, na taga-Dinalupihan. Magandang umaga sa mga taga-Dinalupihan na Bataan. Ganon din sa mga taga-Hermosa, taga-Orion, Limay, hanggang Maribilis po at taga-Murong, Bataan. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganon din dito sa Dinalupihan, pagpasok mo naman ng Olongapo. Magandang umaga sa mga taga-Barangay Roosevelt, Dinalupihan, Bataan. At ganon din ang Barangay Tipo, Hermosa, Bataan. Barangay Bangal at ang mga barangay ng New Cabalan, Olongapo City, lalo na po dyan sa Iram. Yan kay Magdalena. Yun kay Madam Magdalena na lagi pong nakasubaybay sa atin dyan. Good morning sa inyo lahat dyan sa Pinagpala area. Yan sa pangunguna ni President Mapa. At ganun din sa mga taga-Iram, good morning sa inyong lahat dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganun din dito sa mga taga-Purok 5, Purok 3, 4, 3 hanggang Purok 7 at ganun dyan sa Tiklaan. Magandang umaga sa mga taga-New Cabalan. At ganun din sa ating mga kababayan dyan sa Purok 4. New Cabalan, Olongapo City at ganun din dyan sa Libas, sa Purok 1. Kumusta na po ang Istadyan family? Maganda umaga sa inyong lahat dyan. Sa Old Cabalan naman, dyan mag-umpisa sa may malaking bato, dyan sa Paliko. Good morning sa pamilyang Los Santos, Gadingan at siyempre yung mga terminal ng mga jeep dyan. Binabati ko na rin yan lahat na nakasubaybay dyan. Yung pamilyang Di Guzman, Alba dyan sa Old Cabalan, magandang umaga. At sa Forestry naman yung pamilyang Tugade at Munong family. Yan kay Kanits, good morning. At Ramirez hanggang dyan sa Apak family, Aquino, Tolentino, Laksa, Tolentino at
Diyan sa Dumangas family. Yan. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Surya family. Diyan kay Paring June at ang Ducos family. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. At binabati ko po kayo ng isang maligayang umaga sa araw ng sa araw ng Biyernes. Yan ha. At ganoon naman din po sa ating mga kababayan dyan sa Mactan. Ayan, lalo na sa mga taga Santa Rita. Good morning nga pala sa inyo mga taga Santa Rita ha. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Mayroon nga talagang marami nang nakasubaybay dyan sa mga taga Santa Rita talaga na bagamat ang iba hindi nakakapasok ng kanilang mga text, hindi nababasa minsan, ay talaga namang kumbaga nakatutok pa rin sa atin mga kaibigan. Kaya binabati natin ang mga pamilya dyan na masugid na nakasubaybay. Na kung saan ay talaga namang sabi nga dito sa akin sa text na ang sabi niya rito batiin naman kami rito dahil lagi kami nakasubaybay. Lalo na po dyan sa mga kay Bing good morning sa iyo Bing. Hindi ka na nagpaparamdam Bing Ayan. Magandang umaga sa inyo. At ito naman kay itong pamilyang nasaan na ba yung pinababati sa atin dito itong ayun ang dyan sa Gordon Heights naman yung pamilyang Kalamba. Good morning sa inyong lahat dyan. At ganoon naman dito sa West Bahak-Bahak kay Kapitan Capistrano. At dito naman sa East Bahak-Bahak kay Kapitan Tablan. At siyempre sa Katipunan si Nanay Floring, ang pamilyang mayor na laging nakatutok sa atin. Ganoon din si Magdalena Trinidad. Magandang umaga sa inyo dyan Magdalena, Madam Magdalena Trinidad. At ganoon din naman po sa ating mga kababayan dyan sa Barangay Kalalake, Kababae, Asinan, Pag-asa, hanggang dito naman sa Banikain kay Sir Wilfredo Magpayo. Good morning. At ganoon din sa ating mga kababayan dyan sa New Kababae, New Ilalim. Good morning sa inyong lahat. At ganoon naman sa Kalaklan. Maganda umaga sa mga taga Kalaklan, ganoon din sa mga taga Barito. At siyempre mga taga yung ating mga kababayan dyan sa Subic, Sambales. Yan Good morning sa inyo dyan mga kababayan natin dyan sa Subic, Sambales na laging nakasubaybay. At yung Latigar family nga pala, good morning sa inyo sa mga taga Subic yan Latigar family, yung Gabiula family. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Subic, Sambales. At binabati ko rin ang ating mga kababayan dyan sa Castillejos. Yun, mga taga Castillejos, good morning kayo lahat dyan. Yun, at yung mga kababayan din natin dyan sa San Marcelino na laging nakasubaybay sa ating programa. Yun. Ngayon, at binabati ko na rin ang mga taga, nasaan na ba yung pinababati ni John? Nawala Ayun, At yung mga mga kababayan natin dyan sa San Antonio, San Narciso, sa Kabanggan, San Felipe, Kabanggan at Butulan. Good morning sa inyong lahat sa mga Ilocano na imbag na bigat na kayo amin po. At maganda yalo ko yung mukaganawa naman sa ating mga kababayang mga sambalinyo. Mayapa baki kayo nga naman sa mga kapangpangan. Mayong buntag sa mga naminaw na nanawang mga Bisaya. At maupay na aga sa mga waray. Mayad nga temprano sa mga kuyunin. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. At siyempre sa ating mga kababayan namang Ilonggot, Ilongga, mayong aga sa inyong tanan.
Samahan niyo po ako sa ating programang Bigwas. Ay inyo pong mapapanood sa higit sa isang oras. Hanggang alas 11 po ng umaga ay inyo pong makakasama ang inyong sumbungan at sandigan, Tommy Abili po, sa programang Bigwas. At magbabasa muna po ako kagad ng ating mga kababayan dito sa mga nagpapabati dito at mga sumbong. Dito sa inyong mga text ngayon, dito sa ating tablet, mabutit hindi na nakapag-charge ako ng maayos dahil kahapon bigla pong naglubat, kaya hindi ko po nabasa lahat ang inyong mga hinaing at inyong mga sumbong. Yan Eto naman, nawala talaga yung mga tinext ni Jun aking bodyguard Jun Oropesa. Nawala yung i-text mo nga uli sa akin. Ito naman, magbabasa kagad ako po ng inyong mga text mula naman po rito sa 0909. Ito naman, good morning Bigwas. Meron akong problema, sana po'y matulungan ninyo ako. 60 years old na po ako. Di ko pa po napakinibangan ang aking pamana ng magulang na lupa. 1 hektarya po ito. Yung mataniman ng palay na nasa kapatid ko. Nasa akin ang declaration. Nakapangalan sa akin. Magkapatid pala kayo, kailangan medyo mapag-usapan muna ninyo po ng maayos yan para hindi sumama ang loob. Eto naman, good morning Bigwas, galing naman sa 0998. Good morning Bigwas. Yun pong bumatikos kay President Pinoy, yan ang mga taong mga pagnakaw ngayon, makapagnakaw ngayon dahil ikukulong sila ni Pinoy. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, lalo na sa customs, yung mga maaangas ngayon na pulis, huwag kayong masyadong magyabang dahil yun po'y sweldo ninyo ay nanggagaling po sa mamamayan. Tama nga naman, galing po sa mamamayan ang inyong sinasahod. Galing po yan sa tax namin. Bagamat kasama ka rin dyan, pero sinasahuran ka. Mas maraming nagsapapasahod sa'yo. Galing naman sa 0929, magandang umaga po. Sir Bigwas, pakibigwasan nga po yung mga adik dito sa Pag-asa. Kapitbahay lang po ng mga kapitan. Di niya mapabawalan. Sabi niya, ang ganda po ng programa ninyo. Sabi niya, at sana po ay magtagal ang inyong programa. Yun po, sa Pag-asa Yung sa Pag-asa, sino bang kapitan sa Pag-asa? Halos katabi lamang po daw ninyo, kapitan, ang mga adik dyan at po, sir. Kimanmanan po, sir. At ito naman, galing sa 0949. Good morning, sir. Idol Tommy Abili. Idol, pakibati naman po ang Albaladiho family. Kasi Kuya Bong, David at kay Archie Reyes. Pati na po yung Danday De La Piña at De La Cruz. De La Cruz Montoya family. Yan po sa Kissing Street po. Sa 18th Street ng Kising sa dulo. Nilagay pa talaga nila yung kanilang mga pagbati pati address. Good morning naman po dito sa galing naman sa 0907. May mga guro din po na pag naiwan ng nautang ang kapatid ng estudyante, hindi nila pinipirmahan ang clearance ng bata kasi may utang daw po yung kapatid. Kailangan bayaran daw muna para mapirmahan ang clearance. Anong kasalanan ng isa? Ano to, public school? Ay kapag ganun yan, ano kagad ninyong pangalan ng teacher at masampahan natin. Good morning po Bigwas, 0932.
Good morning, Bigwas. Pakibati na lamang po sila Commander Carlos de la Cruz, SG Ryan de la Cruz, Roderick Colcol, at si SG Ronaldo Gorospe ng One Subic Power Plant. Salamat po. Good morning sa inyo dyan, mga taga power plant dyan sa One Subic, ha. Okay, dito naman sa 0921, Godein po, Bigwas. Halos lahat ng tao dito sa Olongapo, lalo na po dito sa Barangay East, Bahak-Bahak, ay nagdiriwang at masaya dahil bumaba na ang kaso ni Pilipina Tablan galing sa ombudsman na hindi talaga natutulog ang Diyos sa tagal ng paghihirap ng barangay na hawak niya. Ganon. Mayroon siyang bumaba na ang kaso na galing sa ombudsman. O ano pong pasya dyan, mabigyan niyo po kami ng kopya. At ito naman, galing naman po sa 0926. Ito naman, sa Palawig po. Good morning po, Sir Tommy. Sa Palawig ito, ha. Nanonood po sila ngayon. Napagmitingan na namin dito sa bundok. Isa po ako sa 2nd Unit Batalyon ng ng New People's Army na kung di magbabago ang pamamalakad ng Administrasyong Olongapo, dudukutin namin sila. Ganun ba? Good morning po, Sir Tomig, Idol. Sa Castillejos po ito. Good morning sa iyo. Pakibati po ang Buslog Tulits. Ayan, ha. Buslog Tulits daw, ha. At binabati siya dyan. Eto naman, Idol Bigwas. Marami ka palang kakakilala sa Old Cabalan, sa forestry. May wanted po dyan na sumaksak sa kapatid ko. Ang pangalan po, hindi natin banggitin, baka makatakas. May patong po ang ulo niyan sa makakahuli. Sana po makatulong po kayo sa aming magkakapatid na Tommy Abile. Kaya pumunta po kayo rito, dalhan niyo po ako ng case number niyan o warrant para mapapahanap po natin, ha. Sa Old Cabalan daw. Yan, ha. O sige, bigyan niyo po ako rito ng kopya para alangan man bigla nating mahirap po kung wala ka tayong hawak, ha. O, bigyan niyo po ako ng kopya. May patong na kamo sa ulo yan, ibig sabihin may waranta po yan. Okay, ito naman 0918. Good morning, Bigwas. Pakibigwasan nga ayong mga may-ari ng sasakyan na nakaparada sa kahabaan ng Ilicanyo. Masikip na po ang daanan dito dahil sa mga nakaparada nilang sasakyan. Nako, bili ng sasakyan, wala namang paradahan. Oo, tama nga naman. Kapag bumili kayo ng sasakyan, maghanap kayo ng paradahan. Okay, dito naman sa 0946. Sir Bigwas, tama po ba yung gumamit ng sasakyan na walang plate number ang alagad ng batas sa tuwing nagro-ronda sila sa gabi? Ay naku, ano ba yan? Si Kapitan Perya, ganon yung sasakyan. Yung ginagamit nila pamotor, wala din plate number. Dito po yan sa Kalapakuan. Hiyabang po sila kahit maraming bata na nagkakasa sila ng baril. Diba? Ito naman, galing naman po sa 0915. Sir Tommy, kung makabalik ang Gordon sa pagka-mayor, ang gusto namin ay si Dick Gordon kasi wala siyang anomalya nung nakaupo siya. Di katulad po kay Sir Bong, dami na didinig na pangit sa kanya. Kaya naman po nakarinig po kayo ng maraming pangit sa kanya dahil kagagawan din nga ni Rolin Paulino. Dahil noon po magkasama kami ni Rolin Paulino, ako nga nakapagmura din ako eh. Kasi ang sabi po nila, yung lahat daw bayad ng mamamayan, hindi daw ibinayad ni Bong Gordon sa NPC, sa National Power Plant. Eh, yung nanalo na si Paulino, yun, hanggang sa nagkahiwalay ang aming landas, ay hinanap ko po ang katotohanan. Binayad naman po pala lahat. Kaso lang po talaga maraming kawatan. Maraming kawatan
na ngayon ay alaga na ng kasalukuyang administrasyon. Kaya pala nabaon sa pagkakautang ang Olongapo dahil maraming nagpa-flat rate. Baka isa kayo sa mga naalukan noon. Maraming nagpa-flat rate, inaalok na permanent na lang kaya bayad ninyo 1,000 na lang buwan-buwan. Kahit ang magamit ninyo 5,000, 1,000 lang lagi ang babayaran ninyo, ay kayo naman tuwan-tuwa. Dahil ang PUD ay nasa ilalim ng lokal na pamahalaan, anuman ang pagkakautang ng PUD ay sagutin ng lokal na pamahalaan. Kaya yung mga kawatan na yon na nagpa-flat rate, nga sabihin nila 1,000 na lang ang babayaran, tapos ang pagdating doon sa ikakalibrate nila nalaman ko po yan pag sinabing 1,000 lang ang babayaran, tatanggalin nila yung kontador, ikakalibrate nila, itatama lamang nila doon sa 1,000. Pero ang totoo noon, 5,000. Ang hindi nila madadaya yung NPC dahil may kabuuhan doong kontador. Ngayon, nagkaroon ngayon ng malaking pagkakautang. Lahat ng nagamit noon dito sa ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng flat rate ay babayaran ng lokal na pamahalaan. Kaya lumaki po ng husto ang pagkakautang ng Olongapo. Na kung saan ang namamahala ng Olongapo, ang mga opisyal dyan, ay alagang-alaga ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Ano sa tingin ninyo? Kayo, makikiramdam kayo. Bakit inalagaan? Kayo po ang mag-isip. Ibig sabihin nito, nagkaroon ng sabuatan. Diba? Para monopolyuhin ang dating administrasyon. Wala pong pagkakaiba sa mga driver po yan noon. Yung mga driver noon, pag pinahuhuli yan ni Vice Mayor Rolin Paulino noon, ayon doon sa aking source, kaya nga gusto ko siyang tanungin kung totoo ba itong pinagagawa niya noon, na pinahuhuli ang mga driver. Pagka oras na nahuli na, sa bagay, tagaloob din ng OTMPS din ang nagtimbre nito Ang pagkasabi, kapag nahuli na, palalapitin doon sa kanyang opisina, sa Vice Mayor. Kapag na lumapit doon, gagawan niya kagad ng paraan na sige, gagawan ko ng paraan, ilabas yan. Pero kasabwat po niya ang mga nanghuhuli noon. Kaya magkaroon ng utang na loob ang mga mamamayan sa kanya. Dahil kunyari, tinulungan niya. Wala pong pagkakaiba yan doon sa mga sinasabing na ididemolis. Para magkaroon ng utang na loob, ayun, sasabihin tulungan kita. Yun, naku, ulumang tugtugi na yan, kumita na yan. Ito naman, galing naman po sa 0918. Ito naman po, sabi niya, si Mayor Paulino nag-iipon na ng boto. Lahat inipon sa City Hall. Nagsasahod, palakad-lakad, nasa labas lamang ng City Hall. Mga kagawad, laging walang problema. Walang problema kung lalapit ka. Turo kung kanino-kanino. Mag-empleyado mag-empleyado parang mga bangaw na mataas pa sa kalabaw. Sinagot naman kagad nitong isa. Yung text nung isa. Kita nyo naman kagad. Yun nag-iipon na raw. May nagsisweldo daw na palakad-lakad lamang. Kita nyo na. Ito naman sa 0915. Good day, Bigwas. Batiin mo naman ang Almario family dito po sa Santa Rita. Good morning sa inyo mga Almario family. Danuya family, kasi family friend namin sila. Pinapanood ka namin dito araw-araw. Lalo na ngayon dito kami sa meeting. Ang mga Mega Dream, nakamonitor kami sa iyo. Si Sister Ima ito. Yun! Pasyal ka ulit dito. Kung mayroon time sige, kung mayroon time po tayo dyan, sister At talaga naman, sabi niya dito, alam ko busy ka ngayon. Iba ka na talaga, Brad, Tom. More power po sa programa mo. Performance to the people. God bless. Habang sinisin ko ito na nakahang ang signal. Nakahang ang signal nyo.
mababasa mo ito, hindi man ngayon, bukas, abangan namin. At mga, tama, ngayon ko nabasa ito. Good morning dyan sa mga Almario family. Mga kaibigan ko talaga yan dyan sa Santa Rita, ha? At sa doon sa inyong mga kaibigan dyan. Ay, ito naman, good evening, Bigwas. Sir, boss, pwede po bang kay Kapitan Madria ng Gordon Heights? Pakibigwasan naman po ang mga red na jeep. Bakit nawala nga sa kanto? Ang nawala sa kanto ng Acacia. Lumipat na naman sa kanto ng water dam. Nakakaabala na sila. Salamat po. Panawagan po kay Kapitan Madria. Kapitan, yung mga pula daw ng jeep, lumipat na naman daw. Bakit ba nagkaganon yan? Walang permanente. Good morning, Bigwas. Pakibati po ang kuya ko, Nicole. Ito. Kay Nicole, hindi pala kuya. Good morning, Sir Bigwas. Pabati kay Nicole. Nicole Tigol ng Asinan Proper. Pangit na. Ano ba itong apelyido mo, Day? Ano ba to? Lalaki, babae? Yan, ha? Sabi niya, Nicole Tigol. Sa amin kasi, kaya sa Bisaya, ay nako, basta na ay magpasurang-surang, amog yung kusion sa kigol. Okay. Mga kaibigan, ay bahala kamo kung wabo kasabot ani. Basta ako may Bisaya lagi kay tigol lagi ni dili. Kaya pasalusio na to ng tigol. Eto naman. Galing naman po sa 0999. Good evening po, Sir Bigwas. Salamat po. Salamat po sa iyo dito po sa Gordon Heights. Ayan, maraming salamat din sa inyo, ha. Good morning sa inyo lahat, mga taga Gordon Heights. Okay, ito naman. At magandang umaga po, idol. Sa Fiesta Gas po ito. Babati na lamang po mga taga Castillejos. Lucas po ito. Fiesta Gas. Yung dyan ako bumibili, lalo na yung Fiesta Gas dito sa Olongapo. Good morning sa inyo mga may-ari ng Fiesta Gas at mga empleyado. Good morning sa inyong lahat dyan, lalo na sa taga Castillejos. Ay nanonood sila lagi sa programang Bigwas. Pakibigwasan naman po yung mga adik dito sa Nagbakulaw. Yun 0918, galing po sa 0918. Marami raong adik sa Nagbakulaw. Kayo talaga tigil-tigilan na ninyo yan. Magandang umaga po, Bigwas. Binabati ko po ang aming kapitana na si Katulugan. Saan ito? Saan kapitana ito si Katulugan, ha? Good morning sa iyo, Kapitana Katulugan. Ito naman galing sa 0949. Good morning po, sir. Pakibati naman po. Nakiusap po ako na mag-promi para po maka-exam ako sa Christ the King. Hindi po pumayag ang principal. Grabe naman. Kamu nagpromissory na ngayon tao. Akala ko ba'y reliyoso kayong tao? Kawawa naman yung estudyante. Alangan naman mag-special exam yan. Kareliyoso ninyong tao. Dapat pinagbigyan ninyo yan. Ngayon, hindi lang niya makukuha. Kung private kayo, hindi lang niya makukuha ang kanyang mga requirements kung hindi mababayaran. Pero kung tatanggihan yung hindi makapag-exam, nakakaawa naman. Nako, Christ the King pa naman kayo. Ano ba yan? Nako, mapupulaan ang inyong relihiyon. Kapag ganon, dapat marunong magbigay. Pagbigyan ninyo. Ngayon, kapag pumasa, hindi naman niya makukuha ang kanyang mga requirements kung hindi magbabayad, di ba? Hindi yung kung kayo'y nasa kalagayan niya, maiisip mo, kayo, sa bunga ng kahirapan ngayon, kung talagang nahihirapan sila, wala sila munang pambayad, ipa-examine ninyo. Isip-isipin din ninyo kung kayo ang nasa kalagayan niya, kayo ang nasa kalagayan ng bata, kayo ang nasa kalagayan ng magulang ng bata. Mag-isip din kayo. Sayang naman. Diba? Bit-bit pa naman. Makakaladkad ang inyong pangalang Christ the King. Okay, ito naman. Galing naman sa 0925. Bigwas, pakibati po si Mr. Antonio Minieda at ang asawa niyang si Mrs. Mirapol Minieda ng Clark Street, Santa Rita.
Ay naku, fans na fans po ninyo sila. Ay ganun ba? Good morning po sa inyong lahat dyan ha. Yang Minida family dyan sa Santa Rita. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay. Eto naman, good morning Bigwas. Ba't ang sabi ng kapitan sa Kalapakuan na si Timbol? Lahat daw po ng tulak na maaaktuhan at mahuhuli, papatayin na lang daw. Ayos to. Hindi po ba pwedeng ikulong muna? Ano po ba ang suggestion mo, Bigwas? Sa sinasabi niya. Ay kay Duterte nga, pinapatay ka agad eh. Okay rin ito ha. Nakakuha na ng idea itong si Timbol. Talaga naman kayo. Talaga, papatayin ka agad niya. Kapitan Timbol. Ikulong na. Ay di ka, ganito na lang ang solusyon. Aking suggestion ha. Huwag na kasi kayong magtulak. At huwag na rin kayong gumamit ng droga para hindi kayo mapatay ni Timbol. May Duterte na rin pala dyan. Kapitan Timbol ha. Okay, ito naman. Galing naman po sa galing sa 0932. Good morning Bigwas. Pakibati po yung asawa ko, nanonood po sa iyo ngayon. Si Rinaldo po. Ayan. Good morning sa iyo Rinaldo, nanonood po sa akin daw ngayon. Ito naman. Kung pwede po lang kung pwede lang talaga bigwasan ng literal ang mayor. Ay, hayahay ang buhay. Guat sinanggo magundi imong mayor dire. Ay wa sus Ginoo ko. Mayo pay. Yahak oy. Katay ni atong mayor dire. Guat sinanggo lagi kayo. Di ba? Ay but mayo pay ato ning tauton ba ng di katol? Arting lisura yun. Ahak ba? Kaya maayong ang lusion ang iyang kigol. Maayong lusion ang kigol niya na ng atong mayor. Sige, dito. Pabadlong ba ng imong mayor? Okay, ito naman sa 0922. Gusto naming mayor si Paulino. Dapat hulihin niya ang mga poser, hold-upper, sabungan. Okay. Ayan na. Gusto ka raw nila, Mayor Rolin Paulino. Alam ko naman may programa ka dyan sa kabila. May nakikinig ba sa'yo? Gusto ka raw ng mamamayan ng Olongapo kung ipapahuli mo ang lahat ng mga drug poser, hold-upper, at yung sabungan. Siguro sagutin naman kayo, grabe naman kayo magbigay ng kondisyon. Lucio na lang ninyo ng akong kigol. Ito naman, 0930. Bigwas, bakit di ikaw ang sumita sa mga nagkakarakros dyan sa Admiral? Takot ka rin ba? Ganun ba? Hindi mo lang alam. Hindi ko na pwedeng ibida. Okay, ito naman. 0939. From first class and multi-awarded city, ang Olongapo ngayon po ay sabungan capital of Luzon na. Nako, Diyos ko por santo. Ayun na ha. Kita nyo na, yung mga konsihal na bumuto ng pabor sa sabungan. Mga kaibigan, wag na ninyong iboto yan sa darating na halalan. Sa Oktubre na po. Yan. Eto naman, good day po kuya. Pakibati naman po ulit. Ulit ako. Pakibati ulit ako. Mia. Si Mia ha. Si Mia daw. Mia, hello. Good morning sa'yo Mia. Saan ka ba ngayon Mia ha? Ito naman, galing naman sa 0919. Ito naman, Sir, best episode ng Bigwas kahapon, yung kagawad na nagpapakarakros. Ganun ba?
Alam na, tapos na ang usapin doon. Oo, pag ilang araw na eh. Ayun. Dapat kasi sa isang halal ng kahit barangay, magiging modelo ka. Dapat magiging matawag nating makita ng iyong mga constituents na ikaw ay talagang dapat ka sa iyong posisyon. Di ba? Hindi yung ikaw ang makikitaan po ng matawag nating hindi maganda sa iyong mga constituents. Paano ka pa lulusot uli, di ba? Kaya doon sa ating mga kaibigan na pumuna at nakakita din ng mga hindi magandang mga opisyal ng barangay at magiging sa lokal na pamahalaan, punain ninyo. Natural lang yan eh. Dahil tayo ang nagpapasweldo niyan. Okay, ito naman galing naman po sa galing sa 0918. Marami ding adik dito sa Block 24. Baba, hulihin lahat ng pusher. Ayan Diyan daw sa Block 24, siguro Gordon Heights yan. Ito naman 0910, Bigwas ay pakibati naman po ang Haifa Salubre Comillas. Haifa Salubre Comillas at ang lahat ng mga taga-bundok dito sa Gabaya, Barito. Yun, good morning sa inyong lahat dyan ha. Yan, hirap banggitin ng inyong apelyido ba? Okay, ito naman. Good AM po, pabati naman po siya sa mama ko. Kasi birthday po niya. Mian Saba. Si Mian Saba ang nagpabati sa kanyang mama. Nag-birthday kahapon. Bigwas, sa akin na lang po sa iyang salamin mo ha. Pabati po si Wilma Rabado. Ayan. Pabati daw si Wilma Rabado. Yan. Saan ba ito si Wilma Rabado? At ito naman. Good day, Bigwas. Bakit sa Maynila tumaas ang sahod? Bakit dito sa SBMA nga pa rin? Mas mura ba ang bilihin dito kaysa Maynila? Katwiran po nila kasi makakapagtanim ka dito sa mga gilid-gilid. Kaso lang, ang problema, wala ka na rin mataniman ngayon. Maliban lang kung pupunta ka doon sa bundok ng Kalaklan. Good morning, Bigwas. Pakibati kay Tata dito sa Balon. Belated happy birthday. Saan yung balon? Ay, doon sa Subic. Alam ko yan, may balon dyan. Oo, magandang lugar yan. Ito naman, galing sa 0918. Bakit po sa isang company kailangan pang mag-test ng isang empleyado? Hindi po ba trabaho ang kailangan nila? Hindi po yung test. Bakit magte-test? Mag-i-exam pa. Hindi po, dyan po inuuri yung yung talino mo. Requirements po nila yan eh. Ito naman, 0921. Good day, Bigwas. Maganda nga ang Gordon Heights. Ang problema nga lang po, drug po, napakarami pong drugs ang nagkalat. Maraming drugs na nagkalat. Mayroon nga nagsabi dito na grabe na raw eh. Talagang ewan ko ba? Talagang parang tiyanggihan na raw eh. Ito naman, sa 0918, Bigwas, ang fire truck po dito sa barangay namin, sira-sira. Wala namang nag-aayos dito sa barangay Gordon Heights. Oy, ganun ba? Wala bang mayroon palang fire truck dyan? Dapat kumuha ng mekaniko, sir. Madrea, sira daw ang inyong fire truck. Ito naman 0930, good day, Bigwas. Tama talaga ang sinasabi mo. Bakit kahapon sa T3, anong isang araw to, sumagot siya sa reklamo tungkol doon sa presento sa Kabalan, sa Kalapati. Oo nga naman, kasi dito sa akin hindi siya sumasagot eh. Doon siya sumagot sa kasamahan namin sa Maynila. Ngayon, yung sagot naman niya hindi angkop. Ngayon, nagmukha siyang ingot. Yun, Ito naman, 0907. Pinagtatawanan po siya tuloy. Siya po'y pinagtatawanan doon sa kanyang kasagutan. Yan, di sana kung dito pa lamang inayos mo na, iwan ko. Ngayon, ma-aksyonan mo kaya yan? Baka hindi rin. Puro ka lang bida. Yan. Ito naman, 0907, good AM po.
Sir Biguas, sana po hindi na po matuloy ang SM na gagawin sa Marikit Park. Kasi po marami pong mawawalan ng pinagkakakitaan na maliliit na tao. Si Rolin lang po ang kakamal sa project na yan. Kita mo, mas mabuti pa itong ordinaryong mamamayan. Pero wala na po tayong magawa dahil pinirmahan na po nilang kontrata. Ayan na po. Eto naman, galing naman kay John Paul Marholino. Wala. Libangon, Manganbaka, Subic, Sambales. Sabi niya, fans niyo po ako. At Sir Biguas. O ganun ba? May fans na rin ako dyan sa Manganbaka. Ay, sige, buuhin na lamang ninyo. At sabihin lang ninyo kung marami na kayo at kung kailan kayo mag-a-assembly. Ito naman, Idol, more power po sa programa mo. Nakikinig at nanonood kami sa'yo. Go, go, go lang. Idol, confirm. Mga adik, nagnanakaw. Bantay sa lakay. Ang bipat naman sa Santa Rita. Ang klaseng kapitan na meron ang Santa Rita. Alak, babae. Alam yan. Tapos, ang term niyan, wala man lang maiwanan na ligasi sa panunungkulan niya. Milyones ang ira ng Santa Rita. Kubita man lang sa likod ng stage, di mapapagawa. Nasaan ang milyones ng Santa Rita? Salamat po, Idol, mabuhay ka. Huwag kang magsawa sa amin. Ay, hindi po ako magsasawa. Kasi ginawa ko talaga ang programang ito para sa inyo ito. Kayo ang makikinabang nito. Kahit ilang libo pang banta na dumating sa akin, ay hindi po ko ito iiwanan at hindi ko kayo pagsasawaan. Good morning, sir. Itong nagluto ako ngayon ng maaga. Sabi niya, para tapos trabaho, programa muna bati mo si Paring John Gonzales. Pinag-usapan ka namin kahapon doon kasi ako sa kanila. Inom Red Horse at bati mo din apo ko na si Cassandra May. Kumarik na si Lilibet Abel. At sa mga kapitbahay ko, more power po, Sir Tom. God bless. Ito po si Magdalena Manayan ng Pinagpala, Iram. Yan Magdalena Manayan. Yun, napag-usapan daw nila ako kahapon. O sige. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pinagpala, Iram. At ito naman, 0929, Good AM Biguas, pakibati ang asawa kong si Fernando Biaculo na kanina pa nag-aantabay sa pag-i-iri mo. For power po. Ganun po ba? Okay, ipagpapatuloy ko po ang pagbabasa sa inyong mga text message maya-maya po. Pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, tuloy na to tayo mga kaibigan. Tuloy na po tayo At ito naman galing sa 0933. Good AM po. Sabi niya rito, ako po'y magpapadala ng isang text expose tungkol po sa di matinag-tinag ng pambubuli ng illegal jammer sa radyo. Hanggang sa minutong ito ng mga barangay tanod ng West Bahak-Bahak kay Kapitan Capistrano na nakasabwat ang Olongapo PNP ngayon, di lang kasi nagkasya sa isang page kaya pinauna ko na ito. Salamat po, Makata sa cellphone. Ito daw yung tungkol daw po ito sa jammer Yung ano ba yung mga jammer marami sigurong nasasagasaan itong jammer na ito. Pero baka naman hindi rehistrado po ang inyong frequency kaya naaapakan po. Kasi sa lahat po ng radio, sa lahat ng radio communicator, kailangan po kasi talaga mayroon pong rehistro galing sa MTC para yung sarili mong frequency hindi po maaapakan ng ninuman. Kasi i-rehistro mo po yan sa National Telecom Communication para may sarili po kayong frequency. At
kahit anong pindot man nila dyan, hindi po makakapasok sila doon sa frequency mo. Ngayon kapag pumasok sila sa frequency mo, pwede mo po silang ireklamo sa NTC. Ganun dapat ang kung rehistrado po yung inyong frequency, ireklamo ninyo. Kasi baka mamaya naman ang rehistrado yung kabila, kaya naaapakan po ang inyong frequency, ha? Okay, ito naman galing naman po sa 0907. Good evening, Bigwas. Pakibigwasan po yung Kabalan National High School. Sa pilitan na pong naniningil po ng bayad sa PTA. Huwag po kayo magbayad. Pag hindi po nakakabayad, hindi po pipirmahan ang clearance ng mga estudyante. Salamat po, more power. Hindi po, wala pong karapatang pumirma ang presidente, ang PTA president sa mga requirements ng bata. Puntahan po ninyo, sabihin ninyo kung kailan kayo pupunta. Magkaisa kayo dyan at papadalhan ko kayo ng reporter. Kung sino ang teacher na hindi pipirma ng requirements dahil may utang pa ang bata. Unan kagad natin ng litrato at kailangan may makasaksi dyan na medyaman. Para ay kawawang teacher yan. Ako, pati principal. Okay, ito naman galing naman sa 0930. Good evening, Bigwas. Gusto ko po sanang ipasok ng scholar ang anak ko. Sa 1 taon na lamang po ay tapos na siya. Natatakot ako baka hindi ko po siya kayang mapatapos. Kumukuha po siya ng electronic and communication. Sana po matulungan nyo ako. Salamat po. Ay marami pong nag-o-offer ngayon ng mga scholarship program. Subukan nyo po muna dyan sa City Hall kung may naibibigay silang scholarship program. Kapag wala, subukan po ninyo sa congressman. Kasi lahat pong mga nakaupo, mayroon po yan ng mga allocation. Subukan po ninyo. Sa tingin ko lang, kung lalapit kayo rito sa local government natin sa Olongapo City, ay nandyan po yan ang labanan po rito. Sa tingin ko 50-50 na matutulungan kayo. Pero sa palaran, subukan ninyo. Pero pag doon kayo sa pupunta sa nakakasakop na congressman, ay pumunta po kayo roon, ay bibigyan ko po kayo ng 70-30. Kasi may mga allocation naman sila eh. Ngayon kapag wala talaga, mag-antay na lang tayo sa sunod na taon. At mapaupo yung ating gustong papaupo at mabigyan kayo ng scholarship program. Okay, ito naman, good morning po Bigwas. Pabati naman po ng happy 11 years wedding anniversary sa mga magulang ko na sina Christian Munalin Naba, Ram Ann, and Godfrey Naya. I love you mama and papa. Yan, nagpabati po sila 11 years na anniversary ng kanilang magulang. Ginong Tommy Abili Bigwas, magandang umaga sa iyo. Gusto ko lang pong malaman kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa bumaba ang pamasahe dito sa Gordon Heights. Ay hindi lang po diyan sa Gordon Heights, pati po dito sa city. Wala pong ginawang aksyon ang lokal na pamahalaan diyan. Sa Maynila po 7 na po. Sumakay ka kahit sa Monumento papuntang Muñoz, 7 pesos lang po ang bayad. Ewan ko ba dito? Hindi ko malaman. Okay, Sir Bigwas, good AM po. Pakibigwasan mo nga yung mga yung Shell Shell Clarinal sa customs. Kung legal ang paghahanap buhay niya, kasi akala mo kung sino nagkapera lang ng konti, imayabang na. Nakapagtataka po saan nanggagaling ang pera niya. Panay po ang pundar ng bahay. Legal kaya ang pagtatrabaho niya? Balita namin hawak siya ng isang kilalang pamilya o politiko dito sa Zambales. Sana po maimbestigahan na po siya. Bigwas. Yan mo po, tayo paparating natin sa main office ito, yung mga text message. Kung sakaling mag-verify ang mga taga main office, at sagutin lamang po ninyo, ha. Okay naman, dito naman, good AM po Bigwas. Pakibati lang po ang pamilyang Magayes
at Dolente family. Yan po sa Barangay Aningway, sa Katihan, Subic, Sambales. Araw-araw po silang nakikinig sa programa mo. God bless po. Salamat naman sa inyong lahat dyan sa Aningway at sa Katihan. At galing naman sa 0906 Bigwas, pabati naman po ang St. Martin, Pag-asa, Ernesto Aron, Junjun Andong at si Gary Tuyo. Salamat po, God bless. Ayan At malapit na po tayo magpasok ng ating mga paksain ngayon. Good day, Bigwas. Pakibigwasan nga po si AD Mayor Ching na kay Lilia Ching. Hindi ko pwedeng basahin lahat ito ito ba'y nakapablatter na o nakasuhan na ba? Kasi mahirap po itong inyong pong text baka po ay sa akin po bibilta. At pasensya kayo, hindi ko muna dapat bigyan nyo po ako ng kopya ng complaint, o kung may complaint na po, pwede natin gawing news item. Okay, pakibati po yung mga addict dyan sa may Gordon Heights. Kita nyo na, mga addict na ito na bumabati na. Kita nyo na, iahak yun yung kusio ng mga kigol. Ito naman, good morning po Bigwas, galing sa 0925. Good evening Bigwas, pabati naman po sa Public Library sa SLA, Ma'am Elizabeth Daduya. Good morning sa iyo, ma'am. At si July, Edwin, Marvin, June. Good morning sa iyo, SL, kay Ma'am Elizabeth Daduya dyan sa SLA. Okay po mga kaibigan, tayo po'y magpapasok na po tayo ng ating paksain. Hinggil po sa usapin po, ito pong nagbabumati po ngayon, ito po'y sa Gordon College, dito po sa Olongapo City. Ngayon, atin pong papasok muna po tayo ng paksain dito mamaya. Ito na, papasok na natin ang tungkol po dito sa isang reklamo po na nakarating po sa atin. Matindi po ito. Kaya nga dokumentado tayo lahat dito para hindi po tayo mabibultahan, kasi yung iba na panay na ang sangga dahil nasasaktan sila sa mga bigwas. Ito po, sabi dito, Sir, sumbong ko lang po sa inyo, patulong naman po na maipaalam sa madla kung ano ang mga katiwalian na pinaggagawa ng kasalukuyang college president sa Gordon College na si Imelda Soriano. Una po, sabi dito sa ating sumbong, sa complaint o sa sulat, noong kakaupo pa lang niya, nirekomenda niya ang sarili niya kaagad para sa plantelya na assistant professor, Professor 1. Nalabag naman sa pamantayan ng kolehiyo na residency sa kolehiyo at least ay mayroong 6 na buwan o isang semestre man lamang. Kinuha niya kagad ang plantilya na iyon na nakalaan dapat sa mga dakihan na mga guro or empleyado ng kolehiyo para masecure kagad ang sarili niya. Pangalawa, at di pa siya nakontento. Sinong hindi nakontento? Itong si Imelda Soriano na presidente po ng Gordon College. Ayon po sa sumbong, nagbukas siya ng posisyon na college administrator na wala naman sa charter ng kolehiyo at sarili niya ang inilagay niya para sa posisyon na iyon sa pamamagitan ng pagmamanipula sa Board of Trustee at sa mga departamento ng city. Hindi ka dapat magbukas ng plantelya sa gitna ng taon. Dapat yan ay inirekomenda muna bago ginawa ang budget ng isang departamento. Pero nakuha niyang buksan ang posisyon na iyon
wala namang malaking pangangailangan para buksan ang posisyon na iyon na nagsimula na ang fiscal year. Paano nangyari yun? Maliban na lang kung hukus-pukus ang ginawa nila. Di niya kasi makuha ang City Head Department plantilla posisyon na galing kay PAMI. Kaya gumawa siya ng paraan para makakuha ng pinakamataas na posisyon kahit di karapat-dapat at di tama ang ginagawang proseso. Mga kaibigan, ito po'y sumbong ng mga empleyado at mga guro sa Gordon College. Ang sulat pong ito ay patungkol po kay Imelda Soriano, na presidente ngayon ng kasalukuyang presidente ng Gordon College. Kaya atin pong ipagpapatuloy ang sumbong ng mga guro sa mga profesor sa Gordon College at ng mga empleyado. Ito po, sa pangatlo po, sir, ginagamit niya ang pangalan ng ibang empleyado para makakuha ng gas allowance para sa kanyang mga biyahe, dahil nga sa hindi na siya pwedeng direktang mag-request para sa kanya dahil meron na siyang RATE. Ito ay malinaw na paglabag po sa Civil Service Commission. Ito po ay CEC rules. At kahit nga pangalan ni Kagawad Kahudo ay ginamit din niya na di alam ng tao. Sabihin nito, mga kaibigan, ginamit ang pangalan ni Konsehal Kahudo ayon sa sumbong na ito mula kay sinumbong para kay Imelda Soriano, ang presidente ng Gordon College, ay ayon sa kanyang sumbong, ginamit umano nito pangalan ni Konsehal Kahudo na hindi alam ni Konsehal para lamang makakakuha ng gas allowance. Nako, nagkabistuhan na. Eto pa, ang pang-apat po, nag-claim siya ng 40 hours, 40 oras, 40 oras na excess load. 40 hours excess load. Umabot po ito halos 25,000 para sa isang buwan ng Enero 2015. Samantalang di naman siya palaging pumapasok sa opisina. Lagpas sa tinatakdang work hours niya. Hindi siya pumapasok doon sa kanyang mga work hours. Wala naman pala siyang teaching load sa graduate school ng Gordon College. Paano nangyayari po yun? Ito tinatanong na niya ako. Siya daw kasi ang dean ngayon ng IGS na siya ang nag-a-appoint sa sarili niya. Tapos mag-claim siya ng ganon? Honorarium? O double compensation? O kaswapangan ang alam kong tawag doon? Alam kaya niya yan ng Board of Trustee ng Gordon College? Sila kaya ang nag-a-approve na pwede siyang kumuha ng ganong karagdagang kita na wala naman siyang ginawa? Yung excess load ay para sa mga empleyado na nagtuturo lagpas sa regular na oras. Trabaho nila yun, overtime teaching load. Dapat ito ay ibinigay sa mga empleyado na nagtuturo sa klase. Wala nga daw siyang teaching load sa graduate school na
ng Gordon College Pero, paano nangyari yun na nakakuha siya ng ganun na lamang kalaki na wala naman siyang klase? Di pa alam kung yung mga nakaraang buwan ay ganun din ang ginawa niya. Sana ay maimbestigahan na rin ito. Ito ang simpleng pagnanakaw sa kaban ng bayan, malinaw pa sa sikat ng araw. Alam kaya ito ni Mayor Rolin Paulino na yan? Balita ko kasi na super dikit itong si Imelda Soriano sa unang ginang ng lungsod. Ibig sabihin nito, idinaan na lamang ito sa kumpare system. Ganun po ba? Dahil kadikit po ninyo. Kadikit daw ito ni First Lady. Ibig sabihin ni Madam Cynthia. Kadikit daw itong si Imelda Soriano. Diyos ko por santo ka naman. Nagre-reklamo na ang mga profesor. Nagreklamo na ang ibang mga empleyado. Bakit ba napakasiba mo sa kapangyarihan? Pilit mong hinahablot ang iyong kapangyarihan na hindi ipinagkaloob sa'yo. Ikaw lang palang nag-a-appoint sa sarili mo. At anong dahilan ba't kayo nagka-close ni Cynthia Paulino? Si Brenda nga rin ka-close din yun Ka-close din ni Madam Cynthia Paulino yun. Nagtatanong lang po. Yan po ang sumbong ng mga profesor ngayon sa programang Bigwas. Napakalinaw po. Ito binabasa ko lang baka sabihin niyo hindi may paragraph na nakikita diyan hindi ko lang muna to highlight Ito, mayroon pang sumingit na text dito. Kasi nasa pang-apat pa lamang po tayo na paragraph. Basahin muna natin itong isang puna. Ipa-ombudsman na yan si Soriano. Ay pwede. Yung complainant po na ito, pwede po tayong magkita po. Bigay nyo po sa akin ang detalye lahat. Kung ayaw nyo po humarap sa Office of the Ombudsman, bilang ako po ay isang accredited sa Office of the Ombudsman, sa pangalan po ng Tri-Media Organization, sa Philippine National Tri-Media Organization, ako po ay may karapatang magsampa po ng kaso ng demanda laban sa kanila. At nandyan po ang certificate ko. At tutunayan ko po sa inyo yan. Magkita po tayo para makuha at mahingi ko po ang inyong mga karagdagang ebidensya at ako po ang magpapile ng kaso. Pero kung malakas po ang loob ninyo, dalawa po tayo ang magpapile ng kaso laban kay Imelda Soriano. Ito po ang panglima niyang paragraph. Humihingi siya ng commission under the table, sir, sa mga supplier. Nako, ito na Ito na po yun ang problema ngayon. Sa Republic Act 3019, directly or indirectly is prohibited. Violation po yan. Violation po yan yan po yung tinatawag na violation sa Republic Act 3019, mga kaibigan, yung graft and corrupt practices. Yun pong pagsasabi lamang ng yung pagpapahiwatig lamang sa isang kausap o katransaksyon, yung tinatawag na indirectly, ay violation na. Ano pa kaya itong sumbong ngayon sa mga professor sa loob ng Gordon College na sinasabi ritong humihingi pa po siya ng commission under the table sa supplier, sponsor ng college. Yun nga daw, sa graduation package, humingi ng direktang commission sa supplier ng 10%. Para lamang daw para sa sarili niya yun. Pati nga daw Xerox,
pa Xerox tool na nasa college, sa kanya napupunta yung renta. At marami pang mga kababalaghang pangungurakot ang pinagagawa niya. Lahat ng transaksyon ngayon na nangyayari sa college ay posibleng may commission siya. Saklap naman ito. Mga profesor na ito ng Gordon College ang sumulat kay Biguas. Patunay lamang po ito, mga kaibigan, na marami nang nagtitiwala sa programang Biguas para maisiwalat ang katiwalian. Sa lahat man, wala po tayong sinasanto katulad nito. Ay isa pong dean ng Gordon College ang isinumbong sa ating programa. Bukas po ang aming himpilan para kay Imelda Soriano na bumisita siya dito sa programang Biguas para makuha ko rin po ang panig mo, ma'am. Sagutin mo po ang mga akusasyon para sa iyo. Bilang pagbalanse, kayo po'y aking iniimbitahan na pumunta rito sa programa ko para ipaliwanag ang mga akusasyon na ito laban sa iyo. Bago po ito makarating sa Office of the Ombudsman. Baka sabihin niyo po na naargabyado kayo. Argabyado po kayo kapag hindi po kayo magsasalita dito. Kaya bukas po ang aming himpilan para sa iyong panig. Ito naman po, sa pang-anim na paragraph, ang sabi po niya rito, di ko po alam kung alam ni Mayor Rolin Paulino ito, na maraming taong pinagkakautangan ang inilagay niyang presidente ng Gordon College. Yung mga iba nga pumupunta pa sa admin building para maningil na umaabot na sa pag-iiskandalo. Nakakahiya na ito. Na naririnig at nakikita ng publiko dahil nga di siya nagbabayad ng kanyang mga utang na ilalagay sa pangit na imahe tuloy ang kolehiyo itong Gordon College na ito kasi siya nga ang kinikilalang presidente ngayon. I-quote na po ninyo yan. Malaya po kayo ha. 6 na paragraph pa lamang po ang aking nababasa. Papasok bago po ako magpapatalastas. Mayroon po rito mga puna po at atin pong basahin. At rito, kapatid, ulit-ulitin mo yung issue na yan. Ayos. O, kita nyo na. Kaya, ito, Madam Imelda Soriano, hindi po ako one-sided. Basta sumagot lang po kayo. Basta sumagot lamang po kayo sa mga akusasyon na laban sa iyo. Pwede po kayong pumunta rito. Bukas po ang aming himpilan. Lalo na po ang programa kong Biguas. Yan At ngayon po mga kaibigan, at bago po ako magpatuloy sa paksain na ito at magbabasa ng inyong mga text message, babalik po ako kagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. At ito naman po, galing naman po sa 09, magbabasa muna po ako ng inyong mga text message bago ko ituloy itong paksain na ito. Sa pang-6 na paragraph pa lamang po tayo. Ito po ang text message muna mula rito sa 0999. Magandang umaga po Sir Biguas. Marami din po dito marami po na didisgrasya dyan sa Kalapakuan. Sana po bigyan na rin ng pansin. Lagyan na ng warning ang daanan. Sa Pakurbada po. Pati nga po ako dyan. Nung nagmaneho nga po ako, hindi ko alam kung saan ba ako pupwesto. Dahil kung tatabi naman ako ng husto, baka mamaya mahulog ako doon sa kanal. Kaya nga hindi ko alam kung saan ang lugar ko. Baka mamaya lumagpas naman ako konti, masagi ako doon sa kabila. Sasabihin kagad, pumasok ka sa linya ko. O, diba? Ewan ko ba itong mayor natin hindi ata alam ano kayang nangyari nito. Mayor
Mayor Rolin Paulino, guhit na lamang sa kalsada, hindi mo pa rin magawan mo ng paraan. Tawagan mo naman ang DPWH. Kung DPWH ang dapat maguhit niyan, ay tawagan mo. Kung walang time o oras ang mga taga DPWH, mayroon ka namang engineering department yan. Alam naman nila kung anong sukat. Lagyan po ninyo ng guhit yan. Ay pati nga ako kinabahan ako, nagmaniho pa naman akong walang guhit. Kung pipid-pid naman ako ng husto, baka doon naman ako masasalpak na doon sa kanal, ang lalim pa naman. Dako. Ewan ko ba? Mag-isip-isip ka naman po, Mayor. Huwag kang magiging balat sibuyas dahil lahat ng puna ay dapat sa'yo. Sabihin mo na, pati pa naman guhit sa akin. May karapatan ka. Dahil ikaw yung ama ng lungsod. Hindi yung puro buladas ang gagawin mo sa mamamayan ng Olongapo. Ito naman po, 0929. Gandang umaga po, pakibigwasan naman po si Kapitan Perea ng Police Subic 315. Wala na po siyang pinipili kahit civilian po. Pinaharas na po kapkapan at masama po nito. Pinapatay pa ho nila. May alam na kayong pinatay. Lang po kung hulihin na lang nila, ikulong nila. Nakakatakot na po dito sa Matain. Araw-araw na po ginagawa nila. Parang di po ata natutulog. Sana po maaksyonan na po ni Mayor Kunghon ito. Marami na pong nadadamay. Salamat po, Sir Tommy. Hayaan nyo po, makikipag-ugnayan ako. Pero po sa prinsipyo ko, dahil talagang kami ay iba naman po talaga prinsipyo namin, hindi naman tayo magkapareho. Sa akin nga po pabor sa akin na patayin diretso ang mga poser. Oo, pabor ako dyan. Pabor ako doon sa mga adik. Pero pag mga sibilyan, huwag gidamay. Hayaan nyo po at makikipag-ugnayan ako sa mga ito. Ngayon, kung ayaw ninyo pong madamay rito, huwag po kayong gumawa o gumamit o magbenta ng droga. Dahil alam naman pala ninyong may papatay na. Kasi ang Subic po ay nag-number 1 po sa drugs. Kaya yan, isa siguro sa pamamaraan yan para linisin lamang ang droga na kumakalat sa Subic, Zambales. Kaya wag din po kayo sumama ang loob sa akin, ha? Dahil ako mismo kay Secretary Joey Lina hanggang kay Secretary kay Rinaldo Puno ng DILG, sinadjust ko yan na lahat ng mga shabu, lahat ng drugs, lagyan ng lason. Dahil ang bibili naman dyan ay pawang mga adik lamang. Ano ngayon kung maubos yung mga adik? Wala namang ginawang matino sa ating lipunan yan. Ngayon, kung itong grupo na ito ay pinapatay ang mga mismong mga drug poser at mga adik dyan, talagang mahirap ako hikayatin na labanan sila. Pero kapag sibilyan ang kanilang pininsala, ay mag-aaway na kami. Dahil ako'y pumapabor na lipulin lahat ng drug poser. Hayaan nyo po, magkakaroon kami ng investigation dito. Pupuntahan ko po mismo si Major na yan. Ang alam ko Major na rin siya Alam ko yan, deputy po yan. Si Major Mina. Okay? Ito naman galing sa 0948. Bigwas, magkano po ba ang sweldo sa SBMA na on-call? Part-time po kasi, depende po yan Depende po yan sa mga empleyado ninyo, mga on-call. Depende sa inyong mapag-usapan po yan. Good morning po, pabati po si Papa ko na si Jerry Macabeo from Patricia. Good morning sa iyo, Jerry Macabeo. Binabati kayo ni Patricia, ha? Okay, ito naman, tayo naman po ay papasok, babalikan na po natin itong paksain na Gordon sa Gordon College. Dahil sa totoo lamang po, matagal na pong inireklamo sa atin ang Gordon College na ito. Nagkakawindang-windang na po. Marami na rin pong scholar na hindi nakakuha. Sabi nga nila, pinipili lamang.
At nagpasalamat naman ako dahil mayroong nagsumbong na sa atin na personal ngayon. Hinggil po rito sa kapalpakan po ni Imelda Soriano, ang presidente ng Gordon College dito po sa Olongapo City, Philippines. Sa pang-7 paragraph po, mula po rito sa mga nagsumbong. Hindi ko muna sasabihin kung sinong nagsusumbong. Hindi ko pwedeng banggitin ito dahil itatago ko po ito. Pero kapag hindi po kayo nagpapaliwanag nito, Madam Imelda Soriano, baka lagi ko po itong babalikan. Ang paksain na ito, nakakahiya po ito sa iyong pamilya. Kaya may pagkakataon ka po na ipaliwanag ang iyong panig dito sa aming himpilan. Ito naman po ang pang-7 paragraph sa sumbong po ng mga profesor sa loob ng Gordon College. Sabi po niya dito, marami siyang inilagay na tao sa admin, ilang admin staff na inilagay niya sa plantilya kagad. Samantalang yung mga faculty ay umaabot ng taon o dekada bago na po promote. Hinakit po ito ng mga professor sa loob ng Gordon College. Ayan ito, nakita naman po ninyo. Inaabot po daw ng dekada, taon at dekada bago sila nakakuha ng plantilya, yung mga faculty. Kasama na daw dyan ang mga kamag-anak at pamilya niya na ipinasok niya ng trabaho sa Gordon College at ibang opisina pa ng city. Gaano ba kalakas ang gaano ba ka-close ang relation ninyo kay Mayor Rolin Paulino, Madam Imelda Soriano? Bakit ganun ka kalakas? Kung totoo itong mga isinumbong ngayon dito sa akin, sa aking programa, dito sa aming himpilan, ay maaari po kayong magpaliwanag para linisin po ang inyong pangalan. Sino-sino po ba sa mga kamag-anak mo na ipinasok sa Gordon College at sa ibang opisina ng city government? Kaya hindi po ako nagiging bias dito, Madam. Maaari po kayong pumunta rito sa aming himpilan. I-schedule po natin para marinig po ang panig mo. Dahil isinaalang-alang ko rin ang iyong pangalan at pamilya. Dahil kapag ito'y napapanood ng iyong anak, kung ikaw may pamilya, kapatid, kamag-anak, nahihiya sila rito. Mga professor na po, mismo ng Gordon College, ang nagsumbong sa programang Bigwas. Sa pang-8 paragraph po, mga kaibigan, natin pong babasahin, ituloy po natin. Pag siya ang nag-request, ayon dito sa sumbong. Kapag siya po ang nag-request ng travel para dumalo sa mga seminar at meeting, madalas official business, at approve kaagad. Kalakas mo talaga kay Paulino, Madam Imelda Soriano. Samantalang sa mga ordinaryong guro at empleyado, pahirapan pa. Ang dalas magbiyahe, kaya di na talaga magagampanan. Kita mo na, Madam. Madalas ka palang nagbabiyahe, kaya hindi mo na nagagampanan ang mga responsibilidad mo bilang Pangulo ng Kolehiyo. Kumukubra ka pa ng allowance, samantalang yung ibang request niya ay para magiging accreditor na may bayad na malaki. Sila ng mga eskwelahan na ina-accredit nila na bilang multiple compensation. Yung
ibang request niya para maging akreditor na may bayad na malaki, sila ng mga eskwelahan na ina-accredit nila. Ito po'y multiple compensation. Ano po kayang mangyayari nito? Mukhang malaking iskandalo ito sa Olongapo City. Napakalaking iskandalo po ito. Singit po natin ang itong text ngayon. Teacher din yan ni Nathan Manalo, kaya malakas sila. O yan ha. Ikaw palang teacher ni Nathan Manalo eh. Yan ha, kita nyo na. Maraming sumusuporta ngayon na mga text message ngayon. Dito sa binabasa kong sumbong na galing sa mga guro ng Gordon College na nagtitiwala na sa programang Bigwas. Hindi po niyo po ba napansin na yung isang miyembro ng Local Development Council na nagpunta na sa programang Bigwas? Pinangalandakan pa niya dito. Pagdating niya rito, sabi kagad niya, ang mayor ko, si Paulino. Pero, andito ako ngayon para ayusin ang pamamalakad niya. Ibig sabihin, malinaw, kung ang mayor niya, si Paulino, mas may tiwala siya kay Bigwas dito sa aming himpilan. Kaya, sa kangkungan ka, Paulino, pagdating sa grupo nila. Ito na naman, grupo ng mga guro sa Gordon College. Na dapat ito ay mga tauhan mo dahil ang nagpapasweldo nito ay galing sa gobyerno. Pero ngayon, nagtitiwala na kay Bigwas. Ibig sabihin po nito, na imulat ko na po ang kaisipan ng mamamayan ng Olongapo para makiisa at isiwalat ang katiwalian ng mga palpak na pamamalakad ng mga halal sa lipunan. Ito po sa pangsiyam na paragraph. Mahaba-haba ito. Huwag kayong mag-alala, uulit-ulitin ko ito. At gusto nyo pa, gagawin ko pa itong gagawin ko pa itong idodokumentary ko pa ito. Kaya habang hindi ko pa po ito na idodokumentary, Madam Imelda Soriano, bukas ang aming himpilan para magpaliwanag ka. Sa pangsiyam na paragraph, ito po ang nakasaad. Kapag siya po, sabi niya dito, ang pangsiyam po, pinayagan daw po siya ni Mayor Rolin Paulino na mag-part-time sa ibang eskwelahan. Dapat ba ito? Di na nga niya magampanan ang trabaho niya sa Gordon College bilang presidente. May oras pa pala siya para mag-part-time sa ibang eskwelahan. Presidente siya. Samantalang yung ibang empleyado di pwedeng mag-part-time. Malaking dagok po ito sa iyo, Madam Imelda Soriano. Yung ibang empleyado hindi inyo pinayagang mag-part-time. Ikaw ngayon, pinayagan kang mag-part-time. Ayon sa iya sa sulat na ito, pinayagan ka pa ni Mayor Rolin Paulino. Close na close ba talaga kayo ni Rolin Paulino, Madam? Bakit iba ang tinitingnan sa tinititigan? Ito pa po. Sa pangsampung paragraph, hindi siya po, sabi niya dito, hindi siya magandang halimbawa o modelo para sa mga empleyado ng Gordon College at sa mga estudyante. Alam na halos lahat ng mga empleyado ang mga nakasiwalat dito. Sobra na nga silang demoralisado kasi di naman sila pinapakinggan ni Mayor Rolin Paulino. Kita nyo na. Magtanong kayo kung ano ang masasabi nila
sa pamumuno ni Imelda Soriano sa kolehiyo at makikita at malalaman po ninyo ang sentimiento ng mga tao rito. Sigurado to, patungo ito sa dokumentary. Malaking kahihiyan ito, Madam Imelda Soriano, kapag hindi po kayo magpapaliwanag dito. Ay, medyo pasalamat kayo po ngayong araw na ito. Nasira yung aking kamera. Kung hindi lang, nagpakuha na po ako ng dyan. Ang hirap naman po kasi dito. Ayaw ko magpalabas ng kamera dito. Dami pipirma. Matapos maghapon. Isang araw bago tapos. Kaya yung camera ko, pasalamat ka, Madam Imelda. Dahil, nasira yung camera ko. Ayaw ko manghiram dito. Abutin sa araw bago nailibing na yung patay bago malabas yung camera. Kaya yung camera ko na lang, bukas, may camera na ako, paayos ko mamaya. Pakukunan ko na ito. Madam Imelda, may pagkakataon ka rito na magpaliwanag. Sige. Ito naman, sa kanyang panghuling mga kataga, ayon po sa ating, hindi ko po babanggitin yung pangalan ninyo nilagay ninyo rito Ayaw kong ibabanggitin para isa lang po sila, isang tao lang po sila galit. Sa akin lang. Ayaw ko po kayong madamay. Hayaan nyo na lang ako. Ako ang dito sila sa akin magagalit. Kita nyo ng kulay ko ngayon sa TV, di ba? Ang putla ko na tingnan nyo yung mukha ko. Tignan mo. Nakatutok kasi yung ilaw Kaya tuloy, kintab-kintab ng noo ko. Ito yung huling kataga ni muntik ko tuloy mabanggit ng mga guro. Sabi niya, Sir, super dikit nga daw kasi ito kay Cynthia Paulino. Kaya walang takot sa mga ginagawa niyang kabulastugan sa Gordon College. Iyakan lang daw niya si Mayor Rolin Paulino at si Cynthia Cahodo. Lusot na kagad siya. Ganon. Iniiyakan mo si MRP? Abo, galing mo naman. Magaling ka pala umiyak. Iniiyakan mo kagad si Mayor Rolin Paulino. Lusot na. Alin ang lumusot? Yung papel. Kayo nag-iisip kayo kagad ng masama. Iyakan lang daw niya si Mayor Rolin Paulino. Lusot na. Alin ang lumusot? Yung transaksyon. Yan Ito naman sa pinakahuling paragraph niya. Sana ay paimbestigahan niyo po yung mga isiniwalat namin dito para malaman po ni Mayor Rolin Paulino at ng lahat ng anong klaseng inilagay niyang namumuno sa isang prestigious na eskwelahan, ang Gordon College. Antabayanan po namin ang inyong aksyon na gagawin, sabi niya, antabayanan ko ang aksyon na gagawin nyo para ito ay mabigyan ng solusyon. Yun. Tapos pumirma sila, dami nila. Yun. Paano ngayon yan? Yan ang mga kaibigan, nagkakasiwalata na ng mga kalukuhan. Okay, yan po ang kaganapan sa Gordon College ngayon, mga kaibigan. Kaya ulitin ko talaga ito. Hanggat hindi makabigay ng paliwanag itong si Imelda Soriano. Eto naman, magbasa kagad ako ng inyong mga text message. Eto, God AM Idol, pakibati naman po mga Munoz family nanonood ngayon sa iyo. Salamat po. Saan po itong Munoz family po? Saan pong lugar ito? Bukas ka na mag-text dahil bukas Sabado. Ayun. Eto naman, galing naman po rito sa
0999. Good morning po, Bigwas. Lagi po kaming nakikinig sa iyo. Ang tapang nyo po kasi idol ko po kayo. Pabati na lamang po ang pamilyang Ulis ng Kalapakuan, Subic, Sambales. Good morning, Ulis family. At ito naman 0908 Bigwas, pabati naman po si Bernard Ocampo, taga Baloy po ng good morning. Good morning sa iyo, Baloy Ocampo. At ito naman galing naman sa 0942. Wala pong kwenta si Rolin, puro na lang po siya pasarap lang ng at nagsusugal pa. Ay nako. Ay paano na ang marikit pa? Kaya naman nga talaga. Yun. 0912. Sir Tommy, medyo bastos po yung nabanggit nyo na binisaya kanina. Hindi bastos po yun Kusion ko ng iyang kigol. Ano ba ang kigol? Diba? Anong bastos doon? Walang bastos doon. Hindi po bastos ang kigol. Kaya ang kigol, nako. ay, iba yung bastos. Iba yung ay lusion, manggod na ako ng iyang kigol. Kanang kigol ba? Kanabang maunay nilagyan ka. Tumoy ba? Diya sa kanigay kuhan, kining ikog. Kanang ikog ba? Mao man ay kigol. Kasi glaay ng inyong pagkasabot niya ng kigol, mga kaibigan. Kaya pinaliwanag ko po sa ating programa ngayon na hindi po wala pong mali siya ang sinasabing kigol sa Bisaya. At ngayon po atin naman pong wala pong doon, wala pong labag po doon. Kahit po sa ibang himpilan po sa Maynila, wala po. Mamaya makikinig ka po sa Yes FM. Yan, uso yan doon. Wala pong bastos doon. Yan po mga kaibigan. At ito naman, in-advertise ko tuloy ang Yes FM. Ito naman po mga kaibigan. Bigwas, ang ganda ng sided mong bangs. Oo nga kasi medyo talagang pasensya ka, lumalapad-lapad na. Anong gagawin natin? Ay medyo lumapad-lapad na po. Ay talagang wala na tayong magagawa. Ay talagang lumalapad-lapad na ang landingan ng eroplano, mga kaibigan. Ito naman, galing naman sa 0910-155. Good evening, Bigwas. Pwede po bang pakibati ang kumpare kong happy birthday na si Mr. Manuel Manlangit. Galing po sa kumpare niyang si Edwin Oligario. Salamat po, Bigwas. Yun ito naman. Good morning po, Bigwas. Ganun din po ang global company. Nagpapaskil agad sila ng picture ng mga pumapasok dyan sa SRF na wala pa silang ginagawang investigasyon sa mga pangyayari dyan. Kawawa naman ang mga kaibigan ko. Ayun po sa mga trabahador po ito Yun ang sumbong po ng ating mga kaibigan. At doon naman po sa ito naman kanang mga opisyal nga mga walay klaro, maayo ra jud panglaparuhon ang mga naong kaya ewan ko ba kay Kimos Jod, puro sa kwarta na lang ng lantaw, kulang na lang magmarka ang kwarta sa ilang naong. Tinuod na ay nagmarka na gani. Mayo na bang at ato ng lusion ng iyang kigol. May nagsabi nga kigol daw ay bastos. Hindi po bastos ang kigol. Wala pong terminong nagiging bastos ang kigol. Sa Tagalog po tumbong. Malinaw po. Urutin ko ang tumbong niyan. Ay hindi po bastos yon. Iba po ang terminong bastos. Ay ako po'y pure Bisaya. Kahit sa 101 po kayo makikinig, uso po yan doon. Okay? Sa FM po. Mga Bisaya po yun nandoon. Okay? Ito naman, galing naman po sa 0909. Sir Bigwas, pakibigwasan po yung jeep na dilaw, body number 94, ayaw pong magsakay ng balik-balik. Nung Wednesday pa po, naka-schedule niya. Kita nyo na.
Ayaw ihatid sa balik-balik. Tapos pag may pumasok na ibang sasakyan, naghihinakit kayo. Okay, ito naman, galing sa 0947. Bings, pumasok ka ba? At si Rap ito. Kumusta na papa mo? Abay, ginawa mo na ako ditong ano ha. Kayaw talaga ha. Oy, i-text mo ng diretso siya. Good morning po Sir Bigwas. Pabati naman po yung mga Castañeda family ng Mahugani Barito at Barillo family ng Naugsol, Subic. Araw-araw po kaming nanonood sa programa mo, Bigwas. Salamat po, more power po. Yun, salamat sa iyong panonood sa Subic Broadcasting Corporation TV22. Ay napapanood po ninyo ako araw-araw, wag lang Sabado at Linggo ha, kasi pahinga ko po yan. Magpapahinga naman po tayo. Okay. Ito naman 0946. Dito po sa Subic, lagi pong nang-re-raid. Sana po mahuli na yung mga adik. Pabati po kay Roma Valiere. Yun, yan ha. Nagkadugtong na ang aking paningin. Okay, ito naman. Bigwas, magandang umaga po. Kami ni Kim Mujica. Si Kim Mujica po ito. Pakibati naman po yung mga nagtatrabaho sa Rings 3. Rings 3 sa SBMA. Rings 3 daw sa SBMA. Nanonood siguro sila ngayon ha. Good morning po Mujica. Yan ha. At ito naman Sir Tommy, wala daw po takot sa'yo si Timbol. Ay hindi naman natatakot sa akin yan si Timbol dahil magkaibigan kami yan. Sabihin mo kay Timbol, bakit matatakot din siya sa akin? Pabor nga ako doon na pagkakakatayin yung mga drug poser na yan. Magkaibigan kami yan ni Timbol. Kaya nga yung mga termino ngayong ginagamit sa Subic, nasabi ko lipulin na lahat ng mga drug poser, ay ginagaya na nila. Kaibigan ko po yan si Timbol. Eto na. Namatay na ang aking tablet. Naglubat na. Pasensya po kayo, hindi na po nabasa lahat ng inyong mga text message po mga kaibigan. Pasensyahan na po ninyo. At sa Lunes na po tayo magsasama-sama uli dahil ako po ay talagang wala na pong oras. Yan na po, tumugtog na po ang oras na. Maraming salamat po sa lahat pong nanonood ngayon sa Bigwas live stream saan man kayong dako sa mundo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, lalo na sa buong Metro Manila, sa Bulacan, at sa buong Zambales. Maraming salamat sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili po. Muli pong pangsamantalang magpapaalam. Ako po ang inyong sumbungan at sandigan. Ang inyong Bigwas!